Yung kinakasama mo na si Ma'am Ami. Opo. Ma'am Ami, sabi niyo po huling yung nakausap. Anong oras po at kailan yung inyong mister? 10:50 ng gabi po is June 30 po. June 30. Ano pong sinabi sa inyo? Andun po siya sa area ng nung sa Trump Tower. Waiting po siya ng boss niya. Kasi aalis daw po sila nung gabing yon. Saan punta sila ng boss niya? Wala po siyang nabanggit, Trump sir. Tower? Opo, Trump sa Makati po. Nasunod na pa ho yung 10:15 na pag-uusap? Oh, yun na po yun. Tapos last na po yun, sir. Tapos sabi niya, wait, drive na po. Drive na po siya nung gabing yon. And then wala na po? Wala na po. Hanggang kinabukasan po, sir, wala na Hindi po. na siya nakita? Opo. Pero nasundo niya po yung kanyang boss? Opo, naihatid niya po yun sa sa SJW po, sa massage spa. Inatid niya po sa massage Opo, spa? opo. Pagkatapos? Nung kasi nalaman po namin dahil nga po nagsabi na po yung boss niya doon sa pulis. Pero yung amo buhay? Opo, nandyan po. Maraming insidente na ito na si driver patay, si amo buhay. There's something wrong. Something's fishy here. Kailangan maimbestigahan to ng mga kinukulan. Siguro sa pag-imbestigahan natin, may mga lalantad na mga testigo or magbo-volunteer, mga resource persons. Nahatid po ng inyong kinakasama, inyong asawa, itong boss niya, si Wei Yong Chen. Chinese to Taiwanese? Opo, Chinese po. Chinese. Nahatid niya doon sa spa. Opo. Matapos siya matid sa spa, hindi siya tumawag na nahatid ko na yung si amo? Hindi na po. Wala na po siyang update noon after noon. And then, ang sunod na nabalitaan niyo lang ay? Nung sabi po ng boss niya, paglabas daw po niya noon sa spa, hinahanap niya po yung driver. Wala na daw po doon yung driver at saka yung sasakyan. Paglabas niya ng spa? Opo. Anong oras daw siya natid sa spa? Around 11 p.m. Mga around 11 po. So, 10:15, yung huling pag-usap, sabi niya, alis na ako, atid ko na yung boss ko. And then, ang sabi po nung Chinese na amo, 11? Mga around 11 po, nandun na sila sa spa. 11 natin siya sa spa? Opo. Natin na sa spa. Okay, yun ang sabi niya sa mga investigador? Opo. Okay. And then, lumabas siya sa spa, anong oras na po? Wala pong nabanggit na So, ganun. anyway, paglabas niya sa spa, wala na? Opo, wala. Yung driver? Opo, pati yung sasakyan. Attorney Garrett? Yes po, Senator. Mag-file ka nga ng quick resolution on Monday. Yes, Senator. Kasi this is not the first time. Maraming beses na ito. May pattern na na yung driver na mga amo na Chinese, iba sa kanila ay medyo customer ng mga casino na yung driver ay nawawala o patay na. But si amo is nandyan lang. Yes, sir. Na meron akong, I smell something fishy here. Yes po, Senator. Usually po, I've worked with police enforcement po sa ganitong similar case. Minsan po, Senator, nahanap po namin is that ginagamit na parang ransom or hostage yung kanilang mga tao for a casino debt, or minsan po, mismong binibenta sila ng amo nila or something na ginagawa silang pain. But we can investigate this, Senator. Or sometimes there's this possibility na kidnap me. Yes. And then, dahil nandyan si driver, testigo at nakilala kung sino man yung mga kausap, they have to get rid of him. Yes po, Senator. Parang nagko-close po sila ng loose end. Nadadamay po yung mga driver po. We can investigate further, Senator, sa ating Committee on Games and Amusements po. Yes, sa Games and Amusement natin, agad-agad file ka ng resolution. Yes po, Senator. Well, I'll get it on the schedule po. We'll coordinate with the proper office, tapos magsulat na rin po ako ng resolution. Patawag natin PNP, patawag natin PAGCOR. Kasi karamihan sa mga amo, nagsusugal Yes po. Yes Base po. sa mga sumbong natanggap natin dito. Yes po, Senator. At karamihan po, yung nagsusugal is yung mga talo po or may mga utang. Minsan, ito yung desperate way po nila makaalis sa mga utang po na yan. We can help resolve it po, Senator. Sige po. Sergeant Ramil, magandang hapon. Yes, sir. Good afternoon po, sir. Meron ako kayong lead dito po sa kaso. Bali, doon po sa kaso nila, sir. Negative pa po tayo dito sa ng driver, sir. Yung si Hector, sir. Apo. Okay, pero ang sinasabi kasi ni driver nung huli niya makausap yung kanyang asawa, mula sa Trump Tower, hatid niya po sa spa yung kanyang amo. Yes, sir. Nag-check na ho kayo doon sa spa na supposed to be pinaghatiran ni driver sa kanyang amo?
Na-account niyo po yung kanyang whereabouts during that time na sinasabing he's supposed to be there? Bali, doon sa statement na lang, sir, ng ano, sir, ng kasama niyang nagano, sir, sinamahan niya sa spa, sir. Kaya nga sir, tinanong niyo na po yung spa. Nag-check na kayo sa CCTV and sa record ng spa kung totoo nga napunta doon nung June 30 ng gabi, mga around 11, itong among si Wei Yong Cheng. Did you do that? Negative, sir, negative, sir. Bakit niyo po hindi ginawa yon? Very basic po yon. Sir, pari nakipag-coordinate po yung HPG po natin dito, sir, sa HPG rin po ng crime, sir. HPG, ba't Highway Patrol Group? Bakit hindi po kayo? Kayo po nag-imbestiga, investigador kayo sa kaso. Sir, kasi yung sa amin, sir, concern namin, sir, kasi natagpuan lang po yung sasakyan po nila dito sa area. Alam namin, ko sir. nga po, natagpuan ang sasakyan at missing po yung driver, pero another way to approach this investigation, very basic po yung pag-atake muna ay yung timeline. Okay? Una, 10:15, tumawag itong si Mister sa kanya misis na nag-abang ako dito sa tower at para hatid ko na yung iniintay ko yung amo ko. And then nag-issue na si amo ng statement sa inyo na siya ay nagpahatid sa spa. Tama? Yes, sir. At pinuntahan niyo ba yung spa para i-check kung talagang in fact napunta siya dun sa spa na yon? Negative, sir. Hindi po nila pinuntahan. God damn, that is a very basic thing to do for an investigator. Ito na pinag-usapan na namin ng PNP. Recruitment, screening, training, new psychiatric exam, police operational procedure, protocol, etc., etc. Staff sergeant ka pa man din, go back to being a corporal o go back to your training. That's very basic, sir. Ika-counter-check nyo lahat ng sinasabi ng mga resource person nyo or person na inimbestigahan nyo na maaaring may makapag-shed light sa ginagawa ng investigasyon. That's very basic. So go back and talk to the spa. Yes, sir, yes, sir. Pangalawa, na-interview niyo po itong si Wei Chong Chen. Sagot, sir. Baka gusto niyo sumagot kayo sa Senado. Bakit ayaw niyo sumagot dito? Sa Senado na tayo mag-usap, sir. Ayaw mo akong sagutin dito. Yes, sir, yes, sir. Mukhang nag-aalanganin ka magsalita, Sarge. What's wrong? What's going on? Nakausap niyo na po si Wei Yong Cheng, yung amo. Yes, sir, nagpunta sila dito, sir, noon. Nung, Sige po, kaya niyan. Kaya niyan, sir. Tuloy niyo lang. nakausap po, sir, kasama with the COP, sir. Okay, nakausap niyo sa with the COP. Ano po mga sinabi niya sa inyo? Yun nga, sir, huli silang napatid siya dun sa ISPA, sir. Pag niya ng ISPA, sir, wala na itong si sasakyan at saka si actor, sir. Tama. Kaya nga, yun, doon ka nagkamali na hindi mo pinuntahan yung spa to counter yun sa kanyang binigay na impormasyon. Di ba? Papunta lang pumunta siya roon. Pangalawa, na-check nyo na ba sa record ninyo na ito ba si Wei Yong Chen ay parokyano sa anumang kasino? Negative, sir. Napakadali po yan. Pwede kayong pumunta sa PAGCOR. Di ba? At para yung PAGCOR na may pag-ugnayan sa lahat ng mga kasino na baka may mga utang ito. Itong si Amo, etc. etc. Alam mo, Sargento, kailangan bumalik ka po sa training seminar sa pag-imbestiga. Mukhang hilaw pa po kayo. I'm sorry to say that to you in your face. Actually, hindi naman tayo magkaharap. Pero diretsuhan na para sa inyo. Kulang ho kayo sa skills sa pag-imbestiga. Colonel. Yes, sir. Colonel, good afternoon, Colonel Sangke. Aware na ho ba kayo tungkol dun sa kaso na 2 months ago pa nawawalang driver ng isang Chinese na amo at natagpuan sunog yung kanyang Lexus na pag-ari ni amo sa isang liblib na lugar? Hindi po, sir. Kanina lang po na ako na-inform ng staff niya. So, kaya po ang ano ko ngayon ay ipapacheck ko po sa lapas. Sa lapas po doon nangyari yung incident. Nakapagtaka po, Colonel, dahil very basic po sana yung ginawa ng inyong investigador sa lapas na si Staff Sergeant Erwin Ramil to check doon po sa mga statement ng amo. Kasi po, si driver tumawag sa kanyang misis bandang 10:15 ng gabi, June 30, na susunduin niya yung kanyang amo, nag-aabang siya doon sa isang building, sundin niya yung kanyang amo, and then, yun ang pinakahuli, and then, after that, wala nang narinig.
tungkol sa kanya. Ang sumunod na lang ay nakita yung sunog na Lexus na dinadrive niya. Nung nakausap ng mga pulis yung yung amo, sinabi ni amo, hinatid daw siya sa spa nung gabing yon, and then paglabas niya ng spa, after ng masahe, nawawala na si driver. Hindi man lang po tinanong, kinausap ng mga pulis ninyo yung spa to verify kung totoo nga talagang nagpahatid. Wala po. Walang ginawang ganun yung investigador. And 2 months na po, hanggang ngayon, wala pa rin lead ang inyong mga investigador. Blanco pa rin sila for 2 months. Okay, sir, ipapa-check ko to para kami mismo dito, sir, sa provincial, mag-check mismo doon sa case nitong sinasabi niyo pong June 30 incident po. So paano to, Colonel? Nandiyan natagpuan yung sunog na sakyan, pero ang amo ay nakatira sa Makati at nangyari yung pagsundo at hatid sa amo sa Makati. So, meron dapat kayong coordination. Ano po? Yes, sir. We will coordinate sa Makati City Police Station para namin yung namin. Even, I heard sabi na po ng staff nyo, inawakan din yata ng HPG. So, I'll check din po sa HPG kung aware din sila dito sa case na to. Bukod sa HPG siguro, Colonel, yung ano po, sir, Makati PNP. Yes, sir. Yes, sir. We will coordinate with Makati Police Station po. Opo. Yun lang po. Sige, Colonel, babalikan po namin kayo siguro mga next week. Hopefully, meron tayong Okay, bago sir. na Yes, sir. Yes, information. sir. Thank you po, Colonel. Okay, thank you. Thank you, rin, sir. Thank you. Sarge Erwin? Okay. Yes, sir. Kausap ko lang po yung inyong PD, si Colonel Sangke. Ngayon lang daw niya nalaman itong tungkol sa kaso ito. A very celebrated case to. Dapat nakarating sa kanya. Pero anyway, Sarge, magpapile daw ng kaso itong amo na si Wei Yong Chen ng carnapping. Nasabi sa inyo? Di po sir, bali sir dito, nag-file, ang nakalagay po kasi sir sa deed of sale na nakapangalan po, yung dati nirang driver, yung Jason Stanislaw po sir. Ngayon po sir, nung nakaraan, nagpunta po sila dito, nag-file po sila ng case ng arson against Hector po. Bakit arson ang pinail? Ang ano po nila sir, kasi siya yung last start na, yun nga rin po ang sabi namin, siya yung last start na gagawin po namin ng statement. Kaya nga, bakit arson? Bakit hindi murder? Bakit hindi kidnapping? At hindi rin pwedeng carnapping kasi kung carnapping, hindi na sinulog ang sasakyan. Yun nga po sir, ang concern lang po kasi dito sa sir, kasi sa area namin sir, yung sa sunog lang na sir, na allegedly sinunog yung sasakyan sir. Sinulog yung sasakyan po, Sargento, usually ginagawa yan para malinis po yung kung anumang ebidensya na pwedeng makuha doon sa sasakyan, di ba? Para walain ang may ebidensya. Yan yung dahilan kung ba't sinusunog ang mga sasakyan. Yes sir. Dahil ebidensya po yan. Now, para sampahan ng kasong arson, ang layo naman, parang nanduloko, parang ginagawa tayong lahat na tanga. Kasong arson isasampa kung kanino man. Wag ho kayong magpapaniwala agad dyan. Of course, sige, kung yan ang gusto ng isang pangkaso. However, magtingin pa ho kayo sa iba pang anggulo na pwedeng, di ba? Pwedeng tukuyin ng inyong investigasyon. Sargento, makipag-coordinate kayo sa PNP sa Makati. Did you do that? Ay sir, negative pa sir, negative pa, hindi pa ako complete sir. Kasi nga po, Sargento, para makatulong sa inyong Makati PNP dahil, di ba, ang sabi sa inyo ng Chinese na amo, sinundo siya doon sa Trump Tower sa Makati at hinatid sa isang spa sa Makati. Doon pa lamang, Makati territory doon pa lamang dapat nabigyan na kayo ng idea na kailangan meron kayong coordination sa Makati tutulong sa inyo sa gagawing investigasyon. Yes sir. So wala kayong ginawa pang coordination sa Makati PNP. Negative sir yung sa station namin sir. So far, ano pa po ang inyo pong mga nagawa na for the past 2 months? Bali sir, kasama rin po namin kasing nagpa-follow up yung HPD dito sa Tarlac sir. Kasama, alam ko sir, nagkikipag-coordinate din po sila sa HPD sa Manila. So far, ano na po yung inyo pong mga nakalap na impormasyon mula sa HPG? Bali sir, kasi yung pinaka-main po natin dito na sir na nakikipag rin kami sir kung may makitang tao na in case man po limbaong matagpuan po na sakaling patay or Sir, makinig ka. Tuturuan na kita, sir. Ako na lang kunyari ang trainer mo.
bakit kailangan mo makipag-ugnayan sa Makati PNP? Kasi nga po, sabi nitong si Chinese, Wei Yong Chen, yung amo, hinatid siya sa spa. Now, yung PNP sa Makati, pwede silang gagawa ng counter-checking na doon sa mga statement ni amo. Che-checkin yung spa. Kausapin yung mga tao doon kung talagang nagpamasahe nga doon si amo. O kung talagang nagpamasahe doon, then titingnan yung CCTV sa parking lot. Kasi nagpark doon si, driver. O kung nagpark ba siya, saan siya nakapark? Siyempre, may mga CCTV camera yan. Yes, sir. Kahit papaano, di ba? Yes, sir. O, at kung hindi siya nagpark, saan siya tumungo? Yes, sir, hindi nabanggit naman, sir. Oh, pinagtatawanan ka nasa likod mo. Sargento, pinagtatawanan ka ata. So, sinabi sa'yo nung Chinese na nagpatid sa spa. Hindi mo tinanong anong pangalan ng spa? Pare, ang kausap, sir, kasi po nung gabi ni sir, sila COP, sir, tsaka yung mga intel namin, sir. Hindi, pero di ba, Sarge, kayo investigator, so kasama dapat sa pag-imbestiga ninyo. Nakausap niyo pa yung Chinese, hindi? Yung nagpakilala ko yung sir, na nakausap ng hepe, sir. Hindi, pero ni hepe ninyo. Sino pong hepe? Sino po nakapag-usap kay Wei Yong Cheng sa amo? Sino po? Ikaw? Nakausap mo po si amo, di ba? Si Weyong Cheng, sir, kasama nagpunta dito si Jason, sir. Si Naheti po yung nakausap nila nun, sir. Sino po si hepe? Police Major Torare. Major Turare. Nandyan ho ba si Major Turare? Ay, Torare, sir. Negative po, sir. Nalipat na po siya ng station. Pero kayo po, nakausap niyo si amo. Itong si Wei Yong Cheng. Hindi po, sir. Pero pwede nyo naman sana siguro tawagan or puntahan. Kasi po kayo investigador eh. Kasama po sa inyong trabaho yun. Pinapalo namin sir. Ayaw niya nang magkipag-coordinate, sir. Ayaw nyo makipag-usap. Ayaw na, sir. Yung inaano niya na lang, sir, yung si Jason, sir, yun ang inaano na lang ng representative, sir. Si Jason ang lagi niyang representative. Bakit ayaw nyo makipag-cooperate? So doon pa lang dapat nagduda ka na, sir. Kung si amo ayaw na mag-cooperate at meron siyang tinuturong Jason na yun yung maging spokesperson niya, magduda ka na sana. Hindi ba marunong magtagalog tong si amo? Ay, hindi po, sir. Hindi po sila marunong mag-ano, sir. Meron po sila. Ha? I think, correct. O, bakit hindi kayo kumuha ng translator para interviewin siya? Nung pumunta ba dyan at nakausap yung major na boss mo, may translator? Wala. Meron silang kasama, sir. Yung secretary nila, sir. Oh, di ganun din gagawin sana. So doon sa pag-interview ni major, nandoon ka na, nakikinig ka. Wala po, sir. Yung mga kasama po namin, yung sir. Wala po ako sa station, sir. Okay. Kasi madaling araw, Yes. sir. So, kailan pinasa sa iyo yung kaso ni major? Bali, nung pangyayari, sir, ako na rin po yung IOC, sir. Nung mismong matagpuan po yung... Oo nga, pero nung na-interview po ni major, yung major nyo, etong si Wei Yong Cheng, hindi ho kayo nagtanong sa kanya kung ano yung napag-usapan ni major at ni Wei Yong Cheng kasama yung translator. Yung last na nagpatid siya sa isang ispa, sir. Tapos paglabas niya, yun nga, sir, wala na po yung si Hector Bagsayo sa tapil, sir. Kaya nga sir, hindi ka inutusan ni major na pumunta sa Makati, makipag-coordinate para i-check yung kanyang statement kung tumutugma. Lalo pat ngayon, ayaw na pala mag-cooperate, di ba, nitong Chinese? Kasi po, sir, ang ginawa po namin, sir, nag-check na po kami sa mga CCTV na pwedeng daanan po nung together with the, po, sir, XP. Yes, sir. Okay, sige. Tama din po yun. Yung rota na dinaanan, papunta dyan sa lugar. Yung lugar na yun, medyo liblib, di po ba? Yung kung saan Yes, sir. iniwan, yung sakyan? Tubuan po siya, sir, tubuan. Wala nga talang CCTV sa tubuhan. Sino ba naman maglalagay ng CCTV sa daanan papuntang tubuhan? Wala. Di ba? Maliban na lang kung rancho yan. Ano pong istasyon ng pulis sa Makati ang nakasakop doon sa lugar na kung saan sinundo itong si Chinese na amo hanggang sa sinasabi niyang siya hinatid doon sa spa? Sino po ang may jurisdiction na yon? Anong presinto? Hindi ko po kasi kabisado, sir, yung sa Makati, sir. Doon po nakatira, sir. Condo po kasi yung Trump Tower. Trump Tower. Opo. Opo. Alam ba ng inyong kinakasama kung saan trabaho? Anong trabaho niya? Sir, labas-labas lang daw po sila. Pupunta ng Okada, puntang Soler. Oh, Ganun casino. po. Opo, casino po. okay. So wala siyang alam na trabaho nito? Wala po.
Lumalabas-labas. Parang ano lang siya, parang bus po siya. Bus po ang tawag dun sa bus niya. Boss ang tawag Oo, sa kanya. parang big bus po ata. Big boss. Opo. Sabi po sa amin ni Sir Ramel, nakausap niya po yun si Sir Wiyong na nung pumunta kami dun sa Tarlac. Sabi nga po niya, tinanong nga po niya kung nag-away po ba yung driver at saka yung boss. Sumagot naman po yung boss na hindi naman po nag-away. So wala pong dahilan para umalis po. Teka muna, okay. So itong si Amo, ayon sa inyong mister, walang trabaho. Kung hindi hinatid-hatid lang niya Opo. sa mga kasino. Soler, Okada, ano pa? Yun lang po yung sa Double Dragon, nagpupunta din po sila. Double Dragon, ano yung Double Dragon? Parang ano din po yun, sir, parang Pogo din po. Pogo. Within Pasay at saka Makati lang po yung pinupuntahan. Sargento, hindi kayo nag-check sa Soler, hindi kayo nag-check sa Okada. Boss daw to. Yes, sir. Ay, nako. Masasayang na yung oras ko sa iyo, Sargento. Major, nakausap niyo po yung pong si Wei Yong Chen, tama? Yes, sir. Pumunta po siya doon. Apo. Now, Major, nasabi niya na siya ay nagpahatid doon sa isang spa. Yes, sir. Okay. Na-check niyo po yung kanyang yung spa. Sinabi niya from Trump Tower, siya ay nagpahatid sa isang spa. Chinek niyo po yung spa, tinawagan niyo po, nag-imbestiga kayo doon sa spa kung talagang siya ay nagpamasahe doon. Oo po, sabi po nung hindi po namin nagala pero may CCTV po ipapakita na talagang nagpatid daw po siya ron. Hindi, pero nakausap niyo po yung mga taga-spa. Ay hindi po sir kasi po may ibang mawak po na kaso nung dinala po sa Mandaluyong. Bakit po Mandaluyong? Makati ba o Mandaluyong spa? Makati po pero doon po nagsumbong yung doon po nag-report yung kaya ang ginawa nila nag-conduct din po yung Mandaluyong police po. Teka muna, anong kinalaman po ng Mandaluyong Police? Makati po yung may jurisdiction doon po sa spa. Kasi po parang umawak doon sir dahil yung highway patrol group po. Hindi po Di ba sir, ito pong si Wei Yong Cheng nakatira po sa Trump Tower, Makati po yan. At yung pong spa, anong pangalan po ng spa? Hindi ko ma-recall dito sir. Sir pwede sir i-check mo lang kahit doon sa investigador ko lang muna. Wala po, wala. Hilong-hilo po yung investigador ninyo. Kayo din po ang itinuturo niya. Kasi po may isang umawak dito yung captain na Oh, iliwan ko lang po yung pangalan niya rito. Ngayon- Kasi po ang nangyari dito, sir. hindi nga Major. Ganito nga, nakausap niyo po kasi Major, di ba? At may translator lahat, nakausap niya. Yan ang sinasabi ni Sargento, siya raw hindi niya nakausap. Kayo raw pong nakipag-usap doon sa amo. Di ba? Tama, mali. Dumating po yung, yes sir, hindi ko ma-recall sir yung papel ko na. Hindi, basta pakisagot lang. Tama ba yung sinabi ni Sargento Ramel, tao mo, na nakausap niyo raw po, ito pong si Wei Yong Cheng at may kasamang translator pa, tama? Yung po, opo, yung babae, opo. So, nung makausap niyo ito, si Wei Yong Cheng, Yung po, marami po siyang pangalan na hindi, babae lalaki sir, babae lalaki itong si Wei Yong. Babae po, babae. Yung lalaki, yung translator po, babae. Kaya nga po, nakausap niyo raw po itong si Wei Yong. So, Kasi yung po, dumating lang po doon, ang nakakausap po namin yung babae, yung translator niya. kaya nga po, kasama po si Wei Yong. Kasama po si Wei Yong. Ordination siya po si Weong, pero nung binerify namin, iba-iba yung pangalan niya. Okay, sige, granting iba-ibang pangalan niya, nandun na rin lang po siya. So, meron po siguro kayong picture niya, tama? Wala. Meron po. Okay, good. Now, natanong po ninyo sa pamagitan ng translator, anong pangalan po ng spa? Number 1, very important yun. Sir, nasa notebook ko lang po kasi nandito lang po kasi ako sa Jose sa Bulubundong. Tapos pangalawa, natanong nyo ba sa kanya kung anong trabaho niya? Si Weong daw po, sa daw po yata sa Pogo, nagtatrabaho. Sa Pogo siyang tatrabaho. Oh. Okay. Tapos siya ay parang amo-amo doon. Yes sir. Sa Pogo siya nagtatrabaho, tapos parang boss-boss siya doon, at siya ay madalas nagpapahatid sa Soler at saka nagpapahatid sa Okada. So dapat kasama po sa pag-iimbestiga ninyo, coordination, yung Pasay PNP at saka Makati PNP. Di ba? Major, ganun sana ang ginawa nyo? Sir, ganito po kasi nangyari sir, nung pumunta po sa akin yan, gabi, sabi nga po nila, magdidemanda raw sila doon sa driver na kumuha ng sakyan nila. Sir, nililigaw kayo.
Huwag kayo maniwala, sir. Sasampa niya ng kaso ang driver? Yung driver, sabi ko, hindi natin makakasuhan yan kasi nawawala nga. At Kaya nga, sir, sabi di ba ko, parang ginagawa kayong stupido nitong Chinese na ito? Kakasuhan niya yung driver na nawawala. Tama po yung salita ni stupid. Pero ang dumating po ngayon, yung Jason. Sir, wag kayong magpapaniwala sa mga statement niya. Maniwala kayo doon sa gagawin yung pag-imbestiga, yung pagdududa. Follow your intuition na meron pong something fishy going on na dapat ang imbestigahan nito, person of interest. Kung akong tatanungin nyo, baka suspect pa itong si Wei Yong Chen. Taga-Pogo pala ito. Okay? Yes, sir. Hindi Sige. po mawawala yan talaga. Sige. Salamat po, Major. Salamat po, Major. Thank you po. Colonel? Colonel, ito pong kaso 2 months na. Alam niyo na po ito, yung tungkol sa nawawalang driver na yung Lexus na minamaneho niya, yung ng amo niya si Wei Yong Chen ay natagpuan sa Tarlac. May coordination ba sa inyo yung Tarlac PNP? Wala naman po, sir. Okay, Colonel, itong Wei Yong Chen nakatira po, itong amo nakatira po sa Makati, sa Trump Tower, and then nagpahatid po sa isang spa sa Makati din, and then after that, sabi nitong Chinese, no, matapos siya magpahatid, kung totoo doon sa spa, hindi na raw niya makita yung kanyang driver paglabas niya ng spa. Sabi ko, dapat bine-verify sana nung Tarlac PNP kasi doon naman nangyari yung iniwan yung sasakyan. Sana tumawag po sa inyo sa Makati para kayo po sa Makati magbe-verify doon sa mga sinasabi niya. Kung talagang pumunta siya doon sa spa, walang ginawang gano'n ng lapas, Tarlac. Wala po, sir. Wala po tayong report na ganyan na walang sa atin, na ibato sa atin, sir. Attorney Garrett, ito lumalalim itong ginagawa nating investigasyon. Walang ginawang coordination ang Tarlac PNP sa Makati PNP, walang ginawang coordination sa Pasay PNP kasi itong si alam naman pala nila itong si Amo na Chinese taga Pogo raw at boss sa Pogo. Tapos madalas magtambay sa Soler at saka Okada at saka sa Double Dragon. Yes po, Senator. At kita mo naman, napakawalang hiya tong amo na to. Sa halip na Apo. kaawaan niya kanyang driver na nawawala at mag-alarma sa pagkawalan driver, gusto pa niyang kasuhan yung kanyang driver. Nakita na nga sunog at alam mo, ang gusto niya ikaso doon sa kanyang driver? Arson. Arson. Kita mo, Investigation po is sinadya niya sunugin. Parang malayo po sa katotohanan. kaya nga, ginagawang tangan itong Chinese na ito ang ating pambansang kapulisan. Tama-tama talaga sa sa games and amusement natin to. Kasi patatawag natin Pagcor, patawag natin Okada, patawag natin yung Soler, tapos yung pati yung Pogo, Double Dragon, patawag. Yes po, Sen. And as early as now, Sen, I can ask po yung team natin na kunin po yung full name. I-check po namin kung saan po Pogo Sige. siya nagtatrabaho dahil Double Dragon daw, palagi pupunta doon. Pati yung Trump Tower, patawag. Patawag yung amo, and then patawag natin yung Makati PNP, patawag natin Pasay PNP, Tarlac PNP, HPG, Yes po, Senator. and then si Chief PNP siguro, and then Immigration, and then yung Pagcor. Colonel? Yes, sir. Yes, sir. I'll give you the names of the investigator sa Lapas Tarlac at saka yung HPG kasama ko sa pag-imbestiga. Siguro po pati yung Pasay tutulong po sa imbestigahan. Kasi 2 months na po, sabi nung mga investigador, wala pa rin daw po silang ka-idea kung ano nangyari except that yung daw driver dapat kasuhan ng arson. Nilalayo po, nililihis po yung kaso. Di ba, Colonel, sa tingin nyo? Opo, sir. Nakikita natin na driver na nga siya pag kakasuhan ng ganyan. So, titingnan po natin sa investigation, sir. Sige po. Sa nakikita ko, merong malalim na nangyari ditong kailangang mahukay natin. Lalo pat nabanggit na pupunta-punta sa mga kasino at ito ay boss sa Pogo. 'Di ba? Kaya pala itong mga pulis medyo ayaw pong ipursu yung kaso, 2 months na. Baka nagkalagayan na. Baka nagkaaregluhan na. Di ho ba? Buti na punta kayo dito sa amin. Paimbestigahan po namin Senado to. Kakalkalin po namin to lahat ng mga possible na senaryo. Thank you po, Sir Rafi.